Hey everyone, so this is Jace again and welcome to this quick review of this 2024 Kia Sonet. Thank you for subscribing and watch this video. So this is a 1.5 LX, a base model variant and has a 4-cylinder and 16 valves. So this is halogen headlamps. Okay, so meron siyang matte black na tiger nose grille. So maganda din dito is meron siyang 16-inch two-tone alloy wheels. So maganda yung design niya. So dito naman sa kabila naman dito is meron siyang daytime running lights. So this is a standard kasi yung mga high-end is nasa LED na din. So ito na nga, maganda yung pagkakulay dito ng red. So this is vivid red. So para siyang bloody red or like parang yung kulay niya is yung pula na hindi masyadong light. So dito naman yung fuel capacity niya is 45 liter. Okay, so gasoline din to. And maganda din dito sa likuran niya. Makikita natin dyan. At the same time, wala tong doon sa roof rail, diba? So dito real combination standard yung mga lights niya. So dito naman merong mga logo. Okay, so Sonet logo and Kia logo. So ito naman is meron siyang ano din dito sa kabila. May matte finish doon sa lalim. So dito naman sa luggage space niya, tignan natin. Okay, so has a 385 liter of space, diba? So luggage compartment, so malaki na talaga siya compared to the Stonic. So maganda din yung maayos din dito sa luggage compartment niya kasi nasa ilalim na din yung mga spare tire at saka sa yung tools, diba? So maganda din dito is ma-fold yung ano niya. Bench type to kasi naka-base model tayo. So yung iba na high-end at saka mid is 40-60. Okay, so dito meron siyang rear camera display. So maganda din dito is sa backing camera at the same time sa gilid na din. So maganda yung Sonet for a long drive or city drive kasi maliit lang siya and hindi naman malaki yung height niya, diba? At malaki din yung ano niya dito, yung space sa loob. Okay, so dito naman yung parking distance warning. So rear sensor dito sa likuran. Okay, so meron tayong backing light sa ilalim. At the same time, maganda to pag sa gabi, diba, makikita siya. So ito naman yung ano natin, ground clearance. So nasa 205 mm. Mas ano na talaga siya, mataas na talaga compared to the Stonic. So dito naman tayo sa interior, diba? So meron siyang matte black interior finish, diba? So maganda din dito is ano na siya, yung combination ng chrome effect or grays into black, matte black. Okay, so yung power windows natin dito standard na din, diba? So maganda din dito is meron na din siyang mga speaker sa gilid. So katulad ng Kia Seltos dito sa kabila. So actually this is a surround. I mean 4 speaker and 2 tweeters. So maganda din yung sound trip nito, diba? Sa biyahe, diba? Mas ano siya, buo yung bass, diba? So meron tayong aircon vents dito sa gilid, diba? So yun, pwede siyang ma-adjust. At the same time, meron siyang texture effect or design parang Sorento, diba? So dito naman sa steering wheel niya, so maganda din yung mga ano dito features. So this is a 3-spoke, diba? So at the same time yung column dito still, diba? So meron tong controls ng audio at saka Bluetooth hands-free, diba? So meron dyan, so control mo lang yan, yung mga speakers dyan, yung mga volume yan. Meron din tayo ng cruise control and maganda yung ano niya, grip ng steering wheel natin. So meron siyang texture, diba? Para hindi masyadong madulas. Alright, so dito naman meron tayong sa lights naman to. So accessible lang din siya sa kamay, diba? So yan, meron tayong mga switches, high, low, at saka yung off na light. And ito naman sa cambio natin. Okay, so yan, stylish at the same time, elegant siya tignan kasi simple lang siya, di ba? So dito meron tayong cup holder, parking brake, saka may ano doon, lalagyan ng kahit ano, di ba? So dito naman, so this is a standard K, di ba? Yung mid-var at saka high-end is naka-keyless na din yun at saka start button. So dito naman sa ano natin, meron siyang mga adjustments. So yung para siyang yan, mga buttons at saka knob, diba? So
Dun sa high-end is all touchscreen na talaga yan. So dito naman sa mirror natin, ayan, so maganda yung ano niya, pagka-design ng matte black ng interior, diba? So malaki din yung screen. Ayan, so very spacious and comfortable, diba? So dito naman, seats natin is cloth material. Yung high-end natin, yun lang yung leather, diba? Leather, diba? So yan. So dito naman, sa likuran natin, so makikita natin dito na bench type. Okay, so subukan nating i-measure natin. Actually, I'm 5'7", diba? So medyo malaki talaga yung yan, sa likuran back row natin. So yung tuhod ko is hindi siya na nakalapat sa may front seat, diba? So meron ding aircon vents dito sa likuran, saka yung USB ports, ayan, for charging, saka lalagyan ng cellphone. Ayan, so maganda din dito is medyo malaki talaga siya, and yung height niya compared to the Stonic, diba? So very comfortable. So thank you for watching, and if you have a questions, you can comment and share or follow our channel. Thank you.